And eto naman po mga kabayan, muli magandang araw sa inyo. So ito ay nangyari ho sa West Philippine Sea. Nagkaupakan na naman itong ating Philippine Navy, sa kanan and then kaliwa itong mga taga Chinese Coast Guard. No. Ngayon, ang masaklap naman ho dito, kung maalala ko lang, sabi ni Robin Padilla, may binanggit din si Robin Padilla eh. Ang kinakastigo naman niya ay etong si Tariela. 'Di ba? Prior to this incident yung unggoy-unggoy, yung stupid monkey na ano, na pinapatungkol sa mga Pilipino. Oh. Sinisisi niya si Tariela na ika nga niya, you're the first one who drew the first blood, yung mga ganun-ganun pa ni Robin Padilla, parang nakakatalino. Tapos, ito naman hong insidenteng ito, mga kabayan, sinisisi rito ng mga taga-kabilang parlor na kasi sinasang-ayunan nila yung claim ng China na mga Filipino raw po yung nauna, yung aggressor sa insidenteng ito sa may labas ng BRP Sierra Madre. Ito pang isa, si Mingot. Sabi ni Sir Jack, si Argota. Sabi niya, napanood ko yung hampasan ng Matuta at sagwan ng CCG at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Bakit kasi numikit? Napukmok nuloy sila ng tropa. Napukpok tuloy sila tropa. Oh. Diba? Yung unang post nito may nangyan eh. Sinong tropang nakapukpok? Diba? Ito naman yung isa. Sabog siya rito. Sabi, ang malupit doon, sila yung pinalo, yung Philippine Navy raw. Pero ikaw ang tinamaan sa bibig ng Chinese. Ito yung video mga kabayan na inilabas po ng Chinese ng China Daily. Ito raw yung nangyari. So yung video ng Philippine Navy at saka ng Chinese Coast Guard, pinagdugtong-dugtong nila. Okay? Para mabuo ang isang narrative. Tignan nyo ha. Yan. Paglapit ng mga Pilipino. Yan na, nagkagit-gita na. Yun, So yun, Pilipino daw yung nauna. Okay, na gumamit, nanundot. Yan, nagkakaduruan na. Ayan, Tsaka, Pilipino daw yung lapit ng lapit doon sa kanila. Okay? So marami tayong mga kababayan, 30 piraso, nang kumbinsido na ang mga Filipino po ang aggressor dito sa parting ito. Okay? Alam niyo ho mga kabayan, sa inyong abang lingkod, hindi po pwede sabihin na tayo ang aggressor dito. Unang-una, atin ang West Philippine Sea, lawfully, nagkaroon ng arbitral ruling, ayaw lang nilang irespeto. Nung una, dumalo sila. No? Okay sa kanila sana nung una. Ang problema, when they realize na matatalo lang sila at magiging binding pa sa kanila at nakakaya kung hindi nila ito tutup din, hindi na po nila sinipot. Diba? Inayaw-ayawan na nila. Kasi kung totoo po na malakas ang laban nila, bansang makapangyarihan na ang China, hindi na ho sila bansang patay gutom at umaasa sa ayuda ng Western countries. Diba? Dadaluhan nila yun. Haharapin nila yun. Papakita nila yung mapruweba nila. Nangyari, hindi na nila inatinan yung kaso na yun ay sinampa ng Philippine government noong 2014 pagkatapos nilang agawin kay Pinoy etong Scarborough Shoal. Diba? Alam niyo, para sa akin, Pilipino man ang naging agresibo dito. Nilapitan nila yung BRP Sierra Madre. Anong gagawin ng mga yon? Diba? Natural, hindi ho papayag ang mga sundalo natin na lintik amin ito, nagbabantay kami rito. Tapos pupunta kayo sa gilid namin. Hihiyaw-hiyaw kayo rito. Demonyo kayo, hindi naman namin kayo maintindihan. Pero iisa lang ang tema, pinalalayas nyo kami. Kakalampagin nyo yung dingding ng kalawanging bahay namin.
'Di ba? Nakakainsulto 'yun. At yung mga nangyayari po diyan sa West Philippine Sea, mga kabayan, hindi po ito dapat ituring na literal sapagkat ito po ay simbolismo ang nangyayaring ito. Nagre-reflect ito sa dalawang bansa, 'di ba? Hindi puwedeng sisihin ang mga kababayan natin diyan na sila yung nauna. Kailangan nilang mauna sapagkat yung, atake naman na ginawa sa kanila ng mga Chinese, 'di ba? Kini-claim sabi nga, kini-claim natin ito sa atin. Kung ikini-claim nila natin na ito ho ay, sa atin, aba'y dapat ano 'to, ika nga, ipaglaban natin ito, i-insist natin. Oh, teka, wait a minute. Ayun, nawala yung ano ko. Oh my God. Walang hiya naman talaga mga mga kababayan natin sinisi pa yung yung mga tagapagtanggol ng integridad natin diyan sa West Philippine Sea. May nakita kasi ko na isang kababayan natin diyan na napukpok sa ulo, may biak dito, 'di ba? Okay lang 'yan, 'yan tama, kahanga-hanga yung ginawa nila. Ito nga ho, dapat kasi gawin pa natin dito, total nadadalas na yung paglusob ng mga naka-speedboat na 'yan ng mga Chinese, dapat ho magdagdag tayo ng tao diyan, 'di ba? Tapos ang problema lang diyan kasi yung tawag dito, yung mga materyales, construction materials diyan, mahirap nga lang kasing dalhin. Madaling sabihin na tayuan na 'yan ng permanenteng struktura, pero yun nga lang mga rory natin, yung resupply, yung palit ng tao, 'di ba? Hindi pa nga hindi pa napupulido nila, nagkakaaberya pa, nahaharang pa, eh. Maganda lang dito samantalahin po natin, ha, na nandiyan yung I mean dapat yung mga kumakampi sa'tin na mga western countries na may mga kakayanan na harapin, sagupain anytime ang China, 'di ba? Maganda sana kung makukumbinsi sila o maisip na lang din nila, sila na po ang magpatayo ng permanent structure diyan para sa Pilipinas. Barko na nila yung magdala, tauhan na nila yung magdala, 'di ba? Total naman, wala namang magiging legal impediment 'yan. Kasi nasa UNCLOS, sa atin 'yan, pasok na pasok sa atin 'yan. Oh, ngayon yung Pag-asa Island naman, bagamat ito po ay nasa labas naman ng 200 nautical miles exclusive economic zone, mga kababayan, wala po sa exclusive economic zone natin yung Pag-asa Island. That's 286 nautical miles. Ganun po kalayo 'yan. Pero bakit po sa atin 'yan? Yan po ay dapat ituring natin na territorial, na yan ay overseas territory natin. Oh, dapat gano'n ang pagtrato do'n, ha? Hindi ho yan bahagi ng WPS, labas sa WPS 'yon. Meron siyang sariling 12 nautical miles yung territorial sea niya. Bagamat wala siyang EEZ na 200 nautical miles, meron po siyang territorial sea na 12 nautical miles. Katulad din ng gilid ng Pilipinas, meron tayong 12 nautical miles. Kaibahan lang kasi meron tayong UNCLOS na nag-provide ng EEZ, yun, hindi kasi siya maituring pa na siya ay talagang island. Kasi marami siyang kakulangan para maituring kagaya ng supply ng tubig, yung bukal ng fresh water, to sustain life, yung ganon, wala siyang ganon. Pero yun po ay teritoryo natin, dapat ituring ito na overseas territory. Tapos atin din ang West Philippine Sea. Kaya yung Scarborough Shoal, 'di ba? Tignan niyo yung nangyari doon. Ilang rallies yung mga pinagagawa namin doon, yung mga kino-cover ko ng mga lumalaban para sa West Philippine Sea. Pagkatapos ng mga yon, umalis yung research vessel nila. Kailangan kasi talaga may mga ganong pagkilos, 'di ba? Tapos sa SOCMED, kinukundi na po natin dapat, hindi natin hinahayaan na yung ginagawa nila. Kasi pag hinayaan natin yung ginagawa ng mga Chinese doon, ina-analyze din po nila yan sa mainland na bumigay na ang mga Pilipino na katulad nung 1991 na nung 1992 nung tuluyan na nilang nakuha yung Mischief Reef or yung Panganiban Reef
sa gobyerno. Kasi kung di ako nagkakamali, way back 2020, 2090, no, 1991, sorry. 1991, na-report ito sa gobyerno ni Ramos or Cory Aquino Cory Aquino, na may tinayong kubo etong mga Chinese sa Mischief Reef. Ang sabi ng China, hindi, ano lang naman yan. Yan ay fisherman's shelter. Hutik na walang hagdan. Pag ganun pa ekis-ekis yung hagdan, fisherman's shelter, kubo, sa gitna ng dagat, ayos. Diba? Sana kung fisherman's shelter yun, matibay yun. Tapos sumunod na taon, nag-report na yung mga mangingisda, yung gobyerno na nun, kung nagkakamali, Ramos na, deadma pa. So nung mapilitan na silang puntahan yon, anong nakita nila? May konkreto na. Armado na yung mga fisherman, kunwari. Nandun na yung Chinese Navy at yung Coast Guard. So yun yung dapat natin na binabantayan dyan. Kasi noon, dead mga Filipino because walang social media. Wala tayong politiko na talagang seryosong tumututok dyan. Hindi nadala ang mga Pilipino kasi noon, ang gobyerno, hindi ho nadala dun sa nangyari sa administrasyon ni Tita Corinyo. Kasi noong 1988 po mga kabayan, nanakawan ng 8 features dyan sa West Philippine Sea at saka sa labas nito, pero pasok sa Kalayaan Island Group, KIG, na sumasakop sa Pag-asa Island. Apat po doon nasa loob ng EEZ natin, and then 4 naman doon nasa labas ng EEZ. Pero pasok po pare-pareho sa claim ni Marcos Sr. na Kalayaan Island Group. Diba? Ay nako. Ay sinabi mo pa. Ano yan, ang pangako kasi ng China kay Duterte, kapag napasa kanila ang teritoryo ng Pilipinas ay magiging ibang bansa na ang Davao. Nang sa ganon, sila na talaga ang maghari sa Davao. Nako, buti sana kung magaling, buti sana para sa mga taga Davao, buti sana kung magaling na na public servant Sila lang naman yung yumaman. Tsaka yung mga OFWs, 'di ba? Gumanda yung buhay, gumanda yung bahay. Pero ang dami pa rin may slum areas pa rin, problema sa baha. Binaha ng pondo, pero yung baha, ganun pa rin. So, ang dami kong mga mag-anak dyan. Tapos sa buong Pilipinas naman, di ba? Pinagkakanulo na nga tayo noon. Yan na nga lang West Philippine Sea. Ang kasunduan yun sa China na itinatanggi pa nila, kunwari. Pero sabi ng AFP, ang kasunduan pinasok niya diyan hindi na tayo, ang utos ni Duterte, hindi na magpapatrolya ang Philippine Navy. Ayaw pumayag ng Philippine Navy. Hindi sila pumayag. Di kudita mangyayari noon pag nagkataon. So, pumayag na lamang si Digong, meet halfway, pero grabing kalugihan ng Pilipinas. Once a month na lang magpapatrolya. Kaya sinasabi ni Harry Roque, nung panahon daw ni Tatay Diggs, nagkakawayan pa yung mga Chinese Coast Guard, yung mga Philippine Navy natin, mga Philippine Coast Guard natin. Natural. Kakaway-kaway na lang sila. Parang ganito, hi mga tanga. Hi, hello mga ingot. Diba? Hi mga tanga. Ganun na lang, ganun na. Ito namang mga sundalo natin. Diba? Makikipagkawayan na lang din. Yung mga Coast Guard natin, makikipagkawayan na lang. Hindi nila alam, ipinagkanulo na pala sila ni Digong. Yung nakita pag may ginagawa, di ba? Tapos yung malapit sa may Pag-asa Island, may ginagawa doon dating struktura. Alam ko may ginagawa rin yung gobyerno natin sa isang K. Ang problema, pumalagan China. Anong ginawa ni Digong? Pinull out yung mga tao, pinauwi. Tinanong ng mga reporter, ba't mo ginawa yan? Ang sabi niya, may pamilya naman yan. Maasay ang mga pamilya nila, mag-uwi ang tatay nila buhay.
Hindi ko papayagan na mga sundalo ko papatayin ng mga Chinese. Sabi nga natin, ganon. Mahal naman pala ng Tatay Digong yung mga Pilipinong sundalo doon eh. Pero nagtataka lang ako, bakit papatayin ng mga Chinese? Kasi sabi niya rin, nung tinanong ng reporter, ba't nandyan yung mga Chinese, sila yung nagpapatrolya sa West Philippine Sea? Sabi ni Tatay Digong nun. The Chinese were there because we are friends. Sabi ko, paano nangyari papatayin nila yung mga sundalo natin? Tapos, kaibigan nila tayo? Parang nakakapanggagago yun ah. Di ba? Oh, yan. Yeah, tama ka ron, Esperanza. Tuta ng China. Kaya nga sabi ko nga sa eulogy ko kay Mima, panawagan ko sa lahat, wag nating hayaan na makabalik, 'di ba, ang mga Duterte o yung mga minions nila, mga kaalyado nila, mga tuta ng China. Kasi nangyayari, binubulok yung kultura natin, nasisira na yung sense of patriotism, yung sense of nationalism natin nawawala na. Diba? Bakit sinisira na rin yung ating kagandahang asal, yung kulturang yan? Para mga Filipino na, kapwa Filipino na magpatayan. Diba? Ganun tayo, divide and conquer yung nangyayari sa atin. Ay, naka po. Kaimbiyerna.